Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po sa pag-receive ng kanyang banal at makapangyarihang salita na kung saan patuloy na babago sa ating mga buhay. At dito po sa ating mga pag-uusapan ngayon, naniniwala po ako na maririnig natin ito upang tayo ay matuto at higit sa lahat, tayo po ay mabago. Nasa last installment po tayo ngayon ng ating series na What Would Jesus Do? What would Jesus do if He is in your situation? Ano ang gagawin natin kapag si Jesus, yung nasa sitwasyon natin, because we believe that Jesus is the greatest man who ever lived on earth. At pinakamagandang modelo natin, walang iba kundi siya, lalo na sa mga mananampalataya. Kasi ang ultimate goal natin bilang mga mananampalataya is to become Christ-like. So napaka-importante po na makita natin ito at napakaganda rin naman at alam naman natin na magiging resulta kung ang naging pattern ng buhay natin, ng mga decisions natin sa buhay, ay yung pattern ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, mga kapatid, wala nang pinakamaganda na pwedeng maging pattern natin kundi ang kanyang buhay, kundi kung paano siya nagdesisyon, kung paano siya kumilos sa mga iba't ibang uri ng sitwasyon. So next month po, tayo ay may panibagong series entitled Under Construction. Ang ibig sabihin po nito, you are work in progress. Dito makikita natin kung paano tayo dapat makita natin yung ating sarili bilang isang hindi perpektong tao, pero dapat may pag-usad. Because we are under construction at kung paano din natin makita yung mga tao sa paligid natin. Kung paano natin maunawaan yung sarili natin at maunawaan yung mga tao sa paligid natin na kung saan dumadaan din sa proseso ng pagbabago sa kanilang buhay. So ngayong last topic natin, we will end this month with a bang. Natanong nyo na po ba na paano dapat natin itrato yung mga sinners na katulad natin, na katulad ng pagtrato ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila? May tendency po kasi na ang mga tao ay tamaan ng tinatawag na self-righteousness. Hindi sinasabi, alam niyo po, unrighteousness din naman yung kasalanan, pero hindi mo itatrato ang kasalanan yon. Because ang tunay na pagmamahal, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Yun po ang tunay na pagmamahal. Pero, paano nga ba ni Lord tinatrato yung mga makasalanan? At paano din natin dapat itrato ang mga makasalanan ng tama? Maniwala po kayo, isang maling pagkakamali dito, pwedeng makapagbigay tayo ng maling pattern sa mga tao. O kaya naman, makapagbigay tayo ng maling judgment sa mga tao. Baka naman hindi naman talaga dapat ganito natin ititreat ang mga sinners, kaya lang tayo, masyado tayong self-righteous at mas, alam nyo, bida-bida tayo. Pagdating sa pagtatrato sa mga makasalanan, most of the time it will do more harm than good. Kaya napakaganda na itong topic na ito. Paano natin itatrato yung mga makasalanan katulad ng pagtrato sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. I want you to open your Bible with me in John chapter 8 verses 1 hanggang 11. John chapter 8 verses 1 hanggang 11. But before po natin basahin ito, alam niyo po ba itong passage na ito, in most Bible records, the story of the woman caught in adultery. At dito sa passage na ito, alam niyo po ba, it is a powerful account of our Savior's wisdom and grace. Napakagandang makita natin dito yung wisdom ng ating Panginoong Jesucristo sa pagdaan ng ganitong uri ng pagsubok na dadaan sa Kanya, na may kinalaman, na may epekto, hindi lamang sa Kanya, pag nagkamali siya ng desisyon dito, may epekto din ito sa mga tao. Lalo na dito sa taong ito, pero makikita din natin yung kanyang grace. However, we must note that whether, alam niyo po ba, maraming mga Bible scholars ang nagdi-debate patungkol sa passage na ito. Kung dapat bang nakasama ito sa passage na ito o hindi. Kaya kasi po maraming mga old manuscripts na kung saan hindi sinama yung passage na ito. Pero meron din namang iba na isinama yung passage na ito pero hindi dito sa Book of John. Bakit napunta ito dito? May pamantayan po kasi yung tinatawag na canon of scripture. Ibig sabihin doon yun yung rule.
kung paano maisasama sa 66 books of the Bible. Sarado na po yun, yung 66 books na yun, mula Genesis hanggang Revelation. May pamantayan sila, pero bakit na isama ito? Alam niyo po, sa kabila ng mga debate patungkol dito, it is an ancient story referenced in several of the earliest church fathers. And the church has long held its record, an authentic episode from the life of Christ. So matagal na panahon, iprinaktis ito ng mga church fathers or isinama ito ng mga church fathers sa Biblia at itinuro ito. And we agree with John Calvin that since the passage contains nothing unworthy of an apostolic spirit, there is no reason why we should refuse to apply it in our advantage. It contains nothing unworthy of an apostolic spirit. Kaya nga po ito naisama dito sa Canon of Scriptures. Kaya nga siya din ay naisama dito sa Book of John. Although hanggang ngayon, pinagdidibatihan pa rin ng iba, but still, matagal na po itong pinakinabangan ng mga tao at hindi naman po ito nagko-contradict sa katauhan ng ating Panginoon at hindi rin naman ito pinabulaanan ng marami din naman mga church fathers, kaya ito ay nailagay. So John chapter 8, verses 1 hanggang 11, makikita natin dito yung napakatinding wisdom ni Jesus at napakatinding grasya niya. Verse 1 and following. But Jesus went to the Mount of Olives. 2, at dawn he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery." 5, in the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her." Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So this episode provides an excellent example for us to follow when we find ourselves reacting judgmentally or with an attitude of self-righteousness towards someone else's sin. So the moment, sinabi ko nga, madalas pwede tayong tamaan ng self-righteousness or magkaroon tayo ng maling judgment, isang maling desisyon ang ginawa dito ng Panginoon, makakaapekto ito sa Kanya at makakaapekto ito sa mga tao at hanggang sa atin ngayon. So join me in our message today entitled, "Treat Sinners the Way Jesus Treats Them." Treat sinners the way Jesus treats them. So how to treat sinners the way Jesus treats them? Number 1, share mo itong link na ito, share mo itong video na ito, itag mo yung mga kaibigan mo ngayon. At naniniwala ko, tayo ay matututo at higit sa lahat, tayo ay mababago dito. Napakatindi ng ituturo sa atin dito ng ating Panginoon. Number 1, verses 3 hanggang 7. The teachers of the law and the Pharisees, habang nagtuturo ang ating Panginoong Sokristo doon sa templo, biglang dating naman itong mga scribes na ito, or teachers of the law, at itong mga pariseyong ito, at dala-dala yung babae, brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group na tinuturuan ng Panginoong Hesus.
and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery." Nako, makinig ka sa bawat linya na ito. "In the law, Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her." How to treat sinners the way Jesus treats them. Number one, provide chance. Provide chance. Paano ba natin dapat itatrato yung mga makasalanan katulad ng pagtrato sa kanila ng Panginoon? Makikita natin dito that Jesus provided chance for this woman. So this is a story about a woman na nahuli sa akto ng pangangalunya. At sa kanilang batas, kamatayan ang parusa sa ganitong kaso. Isang kahindik-hindik na kamatayan. Isang uri ng kamatayan na magbibigay ng warning at takot dun sa mga tao. Isang kamatayan na mahirap makalimutan ng makakasaksi nun. Because she will be stoned to death. Hindi ito lethal injection. At hindi ito tagong lugar na 2 lang sila, 3 lang sila doon. Dapat makita siya ng madlang people na binabato hanggang siya ay mamatay. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nakarating sa kanya yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na hindi siya iniwan at pinabayaan. Tandaan natin, pumasok siya sa isang pag-ibig na huwad. Maling pag-ibig, pero lumabas siyang wasak dahil sa pag-ibig na yon. No doubt, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Romans 6:23, "For the wages of sin is death." Ngunit dahil sa Panginoong Hesus, siya ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon. Kung sa mata ng tao at sa mata ng batas, wala nang pagkakataon, sa mata ng Diyos, meron pa. Now, kung sa tingin ng tao, wala ka ng pag-asa, sa tingin ng Diyos, meron pa. Pero napaka-importante na maunawaan muna natin ito. Dito sa passage na ito, hindi nangungonsinti ang Panginoon. At makikita natin kung paano pa rin in-uphold ng Panginoon ang batas dito. So wag natin basta-basta binabasa yung batas na ito na tila baga parang wala nang kasalanan na nangyari. Pero paano trinato ni Jesus yung makasalanan? Kaya sinasabi ko nga po na napaka-crucial nitong passage na ito. Pero paano ba natin dapat itrato yung mga makasalanan? Katulad ng pagtrato ng Panginoong Hesus sa kanila? O katulad ng pagtrato ng Panginoong Hesus sa atin? So dinala yung babae sa kanya, sinabi, caught in the act itong babaeng ito. Ano ang masasabi mo ngayon? Verse 7, "When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, 'If any of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her.'" Niririndi siya ng mga tao na kinakailangan namin ng comment mo dito. Bakit? Malinaw dun sa passage na nagbibigay sila ng trap para sa Panginoong Hesus, para i-accuse siya. Napansin nyo, hindi pala yung babae ang issue dito. Ang issue dito, si Jesus Christ. Ang inaakusahan dito, number 1, hindi babae talaga si Jesus Christ yung gustong akusahan dito na kung saan kailangan magkamali si Jesus Christ ng desisyon. At magkamali siya ng reaksyon. Kaya nga napaka-crucial nito kung paano niya itatrato yung babaeng yun na makasalanan. At napaka-crucial din ito kung paano natin itatrato yung mga makasalanan na tao, katulad ng pagtrato ng Panginoong Jesucristo. Niririndi si Jesus Christ at sinabi niya, "If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her." Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time. The older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there.
So si Jesus Christ may sinulat sa lupa. Nako, napaka-importante nito. Na hanggang ngayon, pilit pa rin inaalam. Hindi naman issue dito yung pagsulat ni Lord sa lupa eh. Kung nakita lang sana yung susunod na verse, may mas mabigat na issue. At ang matindi dito, at this those who heard began to go away at a time. The older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, sinabi, nung umalis na yung mga accuser ng babaeng ito, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" Ang sagot niya, "No one, sir," she said. So no one there was without sin except for Jesus. Nakuha po natin? Kasi sinabi niya, sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. So mapapansin natin, walang bumato. No one there was without sin except Jesus. Uy, by the way, isang maling statement din dito ni Jesus Christ, yari siya. Wala siyang sinabi dito na sino man sa atin dito ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Hindi ganon. If any one of you, sabi ni Lord, hindi niya dinamay yung sarili niya. Because no one was there was without sin except for him. And no one was qualified to throw the first stone but him only. Pero ano nangyari? He did not do it. Kung meron mang unang-unang may karapatan, at kung sino man ang may karapatan lang na bumato sa babaeng ito dahil siya lang naman ang walang kasalanan, walang iba kundi si Jesus. Listen, the only one qualified to throw a stone didn't. Alam niyo po, kaya tayo nandito ngayon, kaya nandito pa rin tayo ngayon dahil may nagbigay sa atin ng chance. Nakalaya ka sa hindi magandang sitwasyon dahil may nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Narating mo yung narating mong yan ngayon dahil may nagbigay sa iyo ng chance. Hanggang ngayon po naaalala ko, may mga tao pa rin na until now naaalala ko na wala ako dito kung hindi nila ako binigyan ng chance. Kung di ako binigyan ng chance na makapaglingkod kay Lord, kung di ako binigyan ng chance na kung saan malaman ko na may kapatawaran pa pala sa aking mga kasalanan, kung di ka binigyan ng chance minsan sa iyong buhay, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Tayo ay nandito kasi may nagbigay sa atin ng pagkakataon. So when God gives you another chance, it is not something that you take for granted. Pag binigyan ka ni Lord ng pagkakataon, huwag mong sasayangin. Pero makikita natin dito na si Jesus ay nagbibigay ng pagkakataon. So how to treat sinners the way Jesus treats them? Number 1, provide chance. Baka magkamali tayo ng mga desisyon natin sa buhay at baka tamaan tayo ng self-righteousness. Dito, isang malaking pagkakamali, madaming madadamay. Kaya nga, how to treat sinners the way Jesus treats them. Number 1, provide chance. Number 2, verses 8 hanggang 9. Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they?" Nasaan na yan? Yung mga accusers mo. Has no one condemned you? Tignan niyo po ito ha. Has no one condemned you? At sabi ng babae, "No one, sir." She said, how to treat sinners the way Jesus treats them. Number 2, prevent condemnation. Provide chance, prevent condemnation. So this is Jesus' teaching. Habang nagtuturo siya dito, he was interrupted by the teachers of the law and the Pharisees. At itong mga teachers of the law na ito, at itong mga Pariseyong ito, they held a strict application of the law. Napaka-stricto nila pagdating sa application ng law. And this woman, who may have been married, was caught in adultery. Hindi naman siya maakusahan ng adultery kung hindi naman totoo yun. So according to the law, there had to be 2 witnesses to confirm
the guilt of a person accused of a crime. At least two or three na witness para ma-accuse sa isang krimen ang isang tao according sa kanilang batas. But the purpose of bringing this woman before Jesus ay hindi para i-uphold ang batas. Makikita natin dito sa verse 6 that ang purpose nito was to discredit him as a teacher, para maakusahan siya. They were using this question, verse 6, as a trap in order to have basis for accusing him. Napansin niyo po? So hindi talaga yung babae ang issue dito. Ang issue dito, si Jesus Christ. Ginagamit lang nila yung babaeng ito. Yung tanong na to, ginagamit nila para maakusahan ng Panginoong Kristo. At ang matindi dito, kaya nga sinabi ko, napaka-crucial nung sitwasyon na ito. Crucial ito, baka magkamali tayo ng treatment sa mga tao na kung saan makasalanan. Baka masyado kang mabait, mas mabait ka pa kay Lord. Pero baka masyado naman tayo na sobrang akala natin, masyado tayong self-righteous. Na tila baga parang wala naman tayong nagawang kasalanan sa buhay. Paano ba ang tama? Kaya sinabi natin, una, provide chance. Pangalawa, prevent condemnation. Jesus never denied, makinig dito, hindi dininay ni Jesus yung adulterous woman na ito. At hindi dinenay ni Lord yung kasalanan niya. Walang sinabi dito, and even the woman never denied yung kanyang kasalanan. Walang denial na nangyari dito. Jesus never denied the penalty the law required. Wala rin siyang twist na batas dito. Kasi pag nagkamali nga tayo ng paliwanag dito, makikita natin na tila baga parang ang Panginoong Kristo nagtutwist ng batas. Kung meron man una nag-a-uphold ng law at kung meron man pinaka-holy dito, walang iba kundi si Lord. Pag nagkamali siya ng desisyon dito, madudungisan na ngayon ang pangalan ng Panginoong Hesus. At tila baga parang wala na siyang karapatan na tawagin nating Savior dito. Kaya never nag-deny si Lord, never nag-twist ng law ang ating Panginoong Kristo dito. Kaya nga walang sinabi dito, wag niyong batuhin yung babae. Dahil yun ang piniprescribe ng batas. Doon sa kasalanan niya. Napansin niyo pa, wala nga tayong mababasa dito na sinabi ni Lord, wag niyong batuhin yung babae. Ang sinabi ni Lord, sino walang kasalanan sa inyo, siya unang bumato. O napansin niyo? Napakatalino yung sagot ng ating Panginoong Kristo. Wala siyang sinabi. Kapag sinabi niyang, wag niyong babatuhin yan, nagkasala yung babae. Tapos ngayon siya dito. Pero ang sinabi niya, sino ang walang kasalanan sa inyo dito? Siya ang unang bumato. So wala siyang sinabi na wag parusahan yung babae. Na wag batuhin yung babae, kaya lang matalino ang ating Panginoong Hesus. He was really saying, dito sa passage na ito, if we are going to execute this woman, let's do it right. Kung gusto talaga natin i-execute yung babaeng ito, ilagay natin sa tama. Oy! So hindi twist ni Lord yung batas. Inilalagay niya lang sa tama. Ano ba ang tama? Deuteronomy chapter 17, verses 5 hanggang 7. Tignan niyo po itong maigi. Ito yung tamang pamamaraan sa pag-uphold nila ng batas na ito. Verse 5, then the man or woman who has committed such an evil act must be taken to the gates of the town and stoned to death. Tama naman pala yung ginawa ng mga Pariseyo dito. Tama naman pala. Pag nahuli yung ganitong tao ng ganitong kasalanan, dadalhin sa liwasang bayan at babatuhin hanggang sa mamatay. Walang mali. Doon sa ginawa nila. Doon sa verse 5. Tingnan natin yung verse 6. But never put a person to death on the testimony of only one witness. There must always be 2 or 3 witnesses. Hindi pwede na ma-stone to death ang isang tao sa pamamagitan lang ng isang saksi. Dapat 2 o 3 yung saksi dito. Okay?
So ngayon, verse 7. Ito na matindi. So makikita natin dito, yung bigat. Verse 7, the witnesses must throw the first stone. Galing ni Lord. Alam niya yung law. Yung mga witnesses, siya ang unang bumato, hindi yung nanonood. Kung ikaw yung witness niyan, at nakita mo talaga yung kasalanan niya, ikaw yung unang bumato according to their law. So the witnesses must throw the first stones. And then all the people, eto na, pagbato ninyo, na dalawa kayo o tatlong witnesses dito, kailangan sundan kayo ng mga tao na bumato. In this way, you will purge the evil from among you. Pamamagitan nito, mapupurga ninyo yung kasamaan sa paligid ninyo. Kasi tama naman yung accusation eh. Nakuha natin? Kaya sabi sa Tagalog, sa verse 7, ang mga saksi, ang unang bumato sa taong nagkasala. At susunod na babato ang lahat ng tao. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kamo natin? Sabi ni Jesus Christ, you claim to be witnesses. So you must have a hand in her execution. Kiniklaim din ninyo na witnesses kayo kasi dinala nyo dito yung babae. O so dapat kayo unang bumato ngayon. Kasi sinasabi nyo, kayo nakakita eh. O sino ngayon ang unang babato? Siyempre, yung witness dapat. Ang nakot ngayon sa trap, kinakatch nila sa trap si Jesus Christ. Ang nakot ngayon sa trap, sila na. At nakita dito yung guilt ng mga taong ito. In fact, tama naman talaga na kinakailan dadalhin yung babaeng doon. Tapos babatuhin siya. Una ng mga witnesses. Kaya lang, may napapansin ba kayo dito? Ang accusation sa kanya, adultery. Okay? Alam niyo po ba na pagdating sa adultery, ito yung sinasabi ng kanilang batas, Leviticus chapter 20, verse 10. If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, tignan niyo po ito, both the adulterer and the adulteress are to be put to death. Pag nag-commit ng adultery, both dapat yung adulterer and adulteress, dapat silang dalawa ang ma-stone to death. Bakit isa lang yun nandito? Nakita mo pala, caught in the act pala eh. Nasaan yung isa? Caught in the act? Masasabi mo bang adultery yun eh, mag-isa lang? O nasaan yung isa ngayon? Kaya nga sabi ng iba, baka Pariseo yung isa doon. Or baka pinatakas nyo naman. Nakuha natin ito? Baka sinet up nyo lang to. Ang masakit dito naman, kasi talaga naman, kasi hindi naman sinabi ni Lord na wala talagang kasalanan yung babae. Kasi sinabi niya, sa dulong-dulo, go and sin no more eh. Di may kasalanan talaga yung babae. Kaya lang mapapansin natin dito, hindi yung issue dito yung kasalanan. Paano isi-serve yung justice? Isi-serve mo yung justice na, saan? Both nga, kinakailangan. Asan yung isa? Ngayon naman, pag nagkamali naman si Jesus Christ dito at sinabi niya, i-release niyo itong babaeng ito, tagilid din siya dito. Why? He could be accused of breaking the law or treating the law of Moses nonchalantly. Hindi pwede. Hindi pwedeng i-twist niya yung law. Hindi pwedeng i-break niya yung law. On the other hand, if Jesus recommended stoning the woman, he would be breaking Roman law. O tignan nyo maigi ang ina-uphold nila, ang gusto nilang i-practice dito, yung Jewish law. Under sila ng Roman Empire nung panahon na ito. Pag binato yung babaeng ito, at gumawa nila, inilagay nila sa sarili nilang mga kamay, yung batas, pambihira. Yung puot naman ng Roman government dito, ang mararanasan nila. O ano mangyayari ngayon? Nasa alanganing sitwasyon talaga dito si Lord. Pero bumaliktad ngayon. Sila napunta sa alanganin ngayon. Sinabi ni Lord,
kung sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. Kaya lang, dapat dalawa yung babatuhin dito. Asan yung isa? If he condemned her, isa pa, he would lose a favor with the common people. If he did not, he would disagreeing with Moses. So paano nag-respond si Jesus Christ? Dito, ito, ganda, tingnan nyo maigi. Paano siya nag-respond dito in verse 6? Nung pinipilit siya, alam mo naman sasabi mo dito, sa nahuling ito ng pangangalo niya, tingnan nyo ginawa ni Lord, hindi muna umimik. Ang galing ng strategy ginawa niya. Verse 6, Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. He stooped. Sinabi dito, he bent down and wrote with his finger on the ground. Nako, ang tanong ngayon, ano sinulat ni Jesus Christ dito? Nako, ilang dekada na, daan taon nang pinagtatalunan to at kung ano ng mga imbensyon ng ginawa dito. Ano ang sinulat ng Panginoong Kristo? Gusto niyo pong malaman? Kung ano sinulat dito ng Panginoon? Hindi ko rin alam. Wala namang paraan para malaman ito at in fact, hindi mismo pinasabi ng Bible kung ano yung sinulat ng ating Panginoong Jesucristo. No one knows what he wrote and anyone who says they know what he wrote is just making it up. Nag-iimbento lang yung mga taong yun na nagsasabi kung ano ang sinulat ng Panginoong Jesucristo. Siya nga, hindi niya pinasabi. Ang Holy Spirit nga, hindi pinasabi. Tapos yung mga preachers na ito, sinasabi, pinipilit. Nakuha po natin yon. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, kasi may point po dito ako na napaka-importanting dapat nating maunawaan. Tapos ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, inulit niya yon. He went back. Mulat ulit siya sa pamamagitan ng kanyang daliri dun sa lupa. Again, hindi na naman natin alam kung ano na naman yung sinulat ng Panginoong Jesucristo dito. Why? It doesn't matter. Alam ni Jesus Christ kung ano ang reason ng mga pariseyong ito, ng mga scribes na ito, kung bakit dinala yung babaeng yon. So his writing on the ground is a way to show his disinterest in their little show. Pinakita lang ni Lord, parang bata, na hindi ako interesado dyan sa drama ninyo. So the text was silent concerning what Jesus might have written with his finger. Perhaps ang most reasonable na option dito, kung bakit ginawa ito ni Lord, si Jesus po was merely giving these people time, lalo na yung mga accusers, time to reflect about what he said. Kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. So ang issue dito, ulitin ko, kaya ginawa ito ni Lord, binigyan marahil ng time ni Lord yung mga tao na mag-reflect sa kanyang sinabi at hindi sa kanyang sinulat dun sa lupa. Why? This is my point in verse 9. Saan ba na-guilty yung mga tao? Sa sinulat ni Jesus Christ na pilit na nilalagyan ng interpretation ng mga tao ngayon o dun sa sinabi niya? Verse 9. Nakalagay naman dun sa context eh. When the accusers heard this, they slipped away, one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. O, napansin nyo? When the accusers heard this, hindi when the accusers read this. Sinabi ng iba, nagsulat daw na malaking grace si Lord doon, kaya nag-guilty daw yung mga tao, o kaya kung ano-ano mga sinulat, hindi naman doon nag-guilty yung mga tao sa sinulat ni Lord sa lupa eh. Kundi doon sa sinabi niya, sino ang walang kasalanan sa inyo? Siya ang unang bumato. When the accusers heard this, they slipped away one by one. So guilt came from what they heard, not from what they read. Na sinulat ni Lord dun sa lupa. So the Jewish leaders cared nothing about true justice. Ayaw talaga nila ng totoong hustisya dito. Gusto lang talaga nila kumagat si Jesus sa masamang pain nila. So the witnesses were normally the first to throw stones. Ito matindi.
Di ba sinabi natin, kung sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. Pangalawa, sinabi natin, dapat dalawa sila na babatuhin dito. Bakit isa lang yan? Ito matindi. Sinabi po sa Deuteronomy chapter 19, verse 19, pagdating sa pagsiserve, pag-i-execute nitong law na ito, verse 18 saka 19, sisiyasatin silang mabuti ng mga hukom. At pagdating sa mga witnesses to at kapag napatunayang kasinungalingan ang bintang, verse 19, ang parusang hinahangad niya sa kanyang pinagbintangan ay sa kanya igagawad. Alisin ninyo ang ganyang kasamaan sa inyong sambahayan. Pag napatunayan na mali ang accusation ninyo, dito sa babaeng ito, sabi nilang ganon, sabi dito sa batas na ito, yung igagawad sana sa kanya, sa maling witness, igagawad yun. Siya ang babatuhin hanggang sa siya'y mamatay. So ano nangyari? Marahil, hindi sila reliable na witnesses. Kaya na-guilty tong mga to. Hindi sila, ulitin ko, hindi sila reliable na witnesses. At hindi ko na po patatagalin ito. At ipapaliwanag ito ng marami pagdating sa exegesis. Pag binasa po natin sa Greek ito, itong passage na ito po ay nasa aorist indicative tense or aorist passive indicative tense. Yung word na catch dito. Pag sinabing passive indicative tense, this means that the accusers themselves are relating a story in which they were not active participants. Kaya nga, importante yung Greek word dito. Passive indicative tense. Ibig sabihin, yung mga accusers na nagre-relate sa kwentong ito, hindi sila active participant dun sa pangyayari, but only bear knowledge. In other words, the accusers did not themselves catch the woman in adultery. Knowledge lang, pero hindi talaga sila yung nakahuli. O nasan talaga yung tunay na witness? Hindi pala silang witness. Bakit ipapapatay yung babae? Pag nagkamali ka ngayon, sabi dun sa Deuteronomy 19:19, sa'yo ipapataw, yung gusto mong ipataw sa kanya. Yung condemnation dito, ibig sabihin, punishment or death. Ang galing ni Jesus Christ. Jesus prevents condemnation. Hindi niya twist ang batas at wala siyang ganong ugali na hindi i-uphold ang batas. Kaya lang ilagay natin sa tama. Gusto nyo pala ng tama, edi ilagay sa tama. Maraming naparusahan kasi hindi nalagay sa tama. Maging sa church, sabi ko, hindi masamang maglagay ng discipline. Kasi ang masama ang isang simbahan na hindi naglalagay ng discipline. But ang tanong, naitama ba yung proseso? Neto, pag hindi mo itinama yan, kawawa naman yung tao, kaya kawawa tayo kay Lord. Ang attitude ng Panginoon, piniprevent niya yung condemnation Isi-serve niya pa rin ang justice. Nakuha po natin yung John chapter 3 verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. O tignan niyo po maigi itong passage na ito. God did not send His Son to condemn the world, but to save the world through Him. Tignan niyo pong maigi. Hindi pinadala ang ating Panginoong Sokristo para i-condemn ang mundo. At hindi rin pinadala ang Panginoon para i-twist yung kanilang law. Anong ibig sabihin nun? Hindi lang tayo basta pinatawad, tapos napatawad tayo sa mga kasalanan natin. Kailangan pa rin i-serve yung law. Sa kasalanan ng isang tao, for the wages of sin is death, kailangan may mamatay, kaya lang hindi tayo namatay. Si Jesus Christ yung namatay para sa atin, o na-serve pa rin yung batas. Romans chapter 8 verse 1, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ. There is now no condemnation for those who are in Christ. Kapag ikaw ay kay Jesus na kung saan siya na ang naipalit sa atin, na i-serve ang law, ang batas. At hindi nila twinis ito, ginawa pa rin, sinatisfy pa rin yung justice ng ating Diyos. Holy ang Diyos natin. God of justice and Diyos.
Galit ang Panginoon sa kasalanan. Kaya hindi dito yung passage na ito, hindi ito sinasabi na wag mong intindihin ang kasalanan. Hindi inintindi nga ni Lord eh. Kaya lang, those who are in Christ, wala ng condemnation. Bakit? Sinerve pa rin ang batas. Sinerve pa rin ang justice. Kaya nga, Christ cancels condemnation. So how to treat sinners the way Jesus treats them? Prevent condemnation. Hindi naman marapat talaga na ganyan. Kung mali yung ginagawa, we have to prevent it. Hindi lang oo-ohan dahil sinabi na majority, o basta-basta na lang umiral yung, alam mo yun, umiral yung emosyon. Ay hindi, ano yan, kapitbahay namin yan, kamag-anak ko yan, ang nanay ko yan, masamang tao talaga yan. Teka lang, hindi naman sinabi ni Lord wag batuhin eh. Batuhin pa rin siya. Kaya lang, kung sino yung walang kasalanan sa inyo, siya yung unang bumato. Una, may kasalanan na kayo, hindi pala kayo yung first hand the witness dito eh. O pangalawa, dapat both yung babatuhin. Eh bakit isa lang yung babatuhin? Itinama lang ng Panginoon, He prevented condemnation from this woman. Tinulungan pa rin siya ng ating Panginoon. Last but not the least, how to treat sinners the way Jesus treats them. Na, verses 10 hanggang 11, eto na. Naku, eto yung game changer din dito. Verse 10, Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? No one, sir, she said. Then neither do I condemn you. Jesus declared, Go now and live your life of sin. How to treat sinners the way Jesus treats them. Makinig maigi dito. Prescribed change. Yung iba, bait-bait sobra eh, no? Ang problema, kinonsinti mo lang eh. Hindi naman ganun ang Panginoong Sokristo eh. Tinutulungan ka niya, hindi para lumala ka. Tinutulungan ka ng Panginoon para umayos ka. Mahal ka ni Lord, o so what? Kung mahal ka ng Panginoon, what's next? Tuloy mo yung droga mo? Tuloy mo yung ginagawa mo? Minahal ka ng Panginoon, ang grasya, nakakapagpabago yan. Hindi yan lisensya para lalong maging masama. Jesus prescribes change. Pag sinabing prescription, recommend as something beneficial. So Jesus was not minimizing the sin of this woman. Hindi minimize ni Lord yung kasalanan ng babaeng ito. Bakit? Wala naman sinabi ni Lord na hindi nagkasala yung babae. Wala siyang sinabi. At wala rin sinabi yung babae na hindi siya nagkasala. Mali nga lang yung pamamaraan na gustong gawin nitong mga pariseyong to. At hindi talaga justice ang purpose nila sa pagdala dun sa babaeng yon, kundi wasakin, sirain ang ating Panginoong Sokristo. In fact, ulitin ko, dito sa passage na ito, hindi minimize ni Jesus Christ yung kasalanan, itinama niya lang kung ano yung dapat na gawin. In fact, Jesus did not tolerate this woman. He transformed her. Hindi niya tinolerate, kundi pinago ni Lord yung babaeng ito. So maraming mga tao na bigyan ng second chance, pero hindi nagbago. Di nagtino, di inayos yung buhay. Sayang. That's why a chance demands a change. Ang pagkakataon na hindi sinundan ng pagbabago ay kahangalan. Kailangan sundan ng pagbabago ang pagkakataong binibigay sa atin ni Lord. Pakinig maigi dito. A chance without change doesn't cure. A chance without change doesn't cure. Yung chance na binigay sa atin ng Panginoon, pag hindi natin sinundan ito ng pagbabago, hindi gagaling yan yung buhay natin. Kahit bigyan ka ng sandamakmak na pagkakataon ng magulang mo, ng mga tao, at maging ng Diyos. Kapag hindi natin sinundan ito ng pagbabago, hindi gagaling yung buhay natin. Hindi tayo gagaling sa kahirapan, hindi tayo gagaling sa kasalanan, hindi tayo gagaling sa kasamaan. Now, Jesus' prescription for change demands two crucial components. Itong prescription ni Jesus Christ, pagdating sa pagbabago, nagde-demand ng napaka-importanting component. First, change demands a sense of urgency. Pag gusto mo talaga mabago, ito sinabi ni Lord. Jesus said to the woman, Go now! Go now!
Ang pagbabago at pag-aayos ng buhay ay hindi sinisimulan bukas. Hindi ito sinisimulan sa isang araw. Hindi ito sinisimulan sa next week, sa isang buwan. Sinisimulan ito ngayon. Kaya sinabi ni Lord, now. Bakit? Kailan ka pa ba magbabago? Pag malala na yung karamdaman mo? Dahil sa bisyo? Kapag lubog ka na sa kasalanan? Kapag wasak na pamilya mo? Pag wasak na yung relationship mo? Pag wala ka na? Paano ka pa magbabago? So Jesus said to the woman, go now. Ang pagbabago, nagdidemand yan ng sense of urgency now. Kung napapanood mo ito ngayon, type mo dyan sa comment section, now. Pagdating sa pagbabago, dapat may sense of urgency. Why? You'll never know what will happen tomorrow. Ito po mga kapatid, listen to this. Ito yung naging turning point ko sa buhay. Yung huling pinakamatindi na nangyari sa akin ay magkakaroon ng matinding trouble nun sa circle at that time. So may dala-dala akong mga patalim noon, nung panahon na yon. At may karambulan kami dun sa isang lugar, parting Cubao. Tapos magkikita-kita kami dyan dito sa circle noon. Tapos tinawagan kami nung founder namin, saka nung ibang mga kasama namin na available nung panahon na yon. And then nung patayo na ako, paalis na ako ng bahay, walang tao dun sa bahay namin. Paghawak ko dun sa pintuan, may tila baga bumulong sa akin na sinabi, kapag namatay ka ba ngayong araw na ito, saan ka pupunta? Eh malinaw sa akin sa impyerno. Alam niyo po, yung simpleng tanong na yon, simpleng boses na yon, na, alam mo yon, na narinig ko, at naniniwala ko, ginamit yun ng Panginoon, ayun na naging turning point ko. Napansin ko na lang yung sarili ko. I found myself na mga mag-iisang oras na ako doon, hindi na kumikilos. At mula noon, doon na ako nagumpisa. Kung namatay ako nung panahon na yon, edi tapos na ako. Nakuha natin yon. O kaya, baka nakakulong na ako. Nung panahon na yon, hindi ko alam kung ano mangyayari. Binigyan na ako ni Lord ng panahon ng pagkakataon na magbago eh. Kaya lang, nagdidemand yun ng sense of urgency. Tandaan natin ngayon ang panahon ng pagbabago. Kailan pa tayo magbabago? Kaya sinabi ni Lord, go now. Pag binigyan ka ng pagkakataon na umayos ang buhay mo, gawin mo na, huwag mo sinasayang. Bakit hindi sa lahat ng panahon ay may pagkakataon? Pangalawa, sa prescription ni Jesus pagdating sa pagbabago, una, nagdidemand ito ng sense of urgency. Pangalawa, change demands sacrifice. Kaya sinabi dito, go now. Anong sinabi doon? Pumunta ka lang, dala-dala yung kasalanan mo. Hindi, live your life of sin. So sa pagbabago, may iiwan ka at aayusin ka. Di ba? Good things begin when bad things end. May gusto tayong magandang sumunod sa buhay natin, may pangit tayong gustong mag-end sa buhay natin, dapat may i-end kang pangit. Sakripisyo siya. Kahit nakasanayan na natin, ang hirap dumitouch, maniwala kayo, ang hirap dumitouch sa kasalanan. Ang hirap dumitouch sa kasalanan, yung nagkakapera ka dahil nangungupit ka o kaya nakakapera ka kasi nagnanakaw ka, yun na lang yung pamamaraan mo para magawa ito. Ang hirap lumayo sa ganung gawain kasi yun na kinasanayan natin. Ang hirap mag-detach pagdating sa bisyo. Ilang taon ako nagbisyo, siyempre. 3 years. Umihitit ako ng 2 kaha na sigarilyo araw-araw. Hindi ganun kadali yun. Hindi siya ganun kadali. Pero bakit madali ko nabitawan? Kasi kinakailangan may sense of urgency at kinakailangan magsakripisyo ka. Pag hindi mo sinakripisyo yan, sasakripisyo mo yung buhay mo, maging ang eternity. Ang pagbabago, may iiwan ka at may aayusin ka. Remember, anything that is not worth living is not worth living. If anything is not worth living, iwan, is not worth living. Hindi yan worthy na ipapamuhay mo. So wag mong panghihinayangan iwan yung mga bagay na ikisisira ng katawan mo, ng buhay mo, ng espiritu mo, ng pamilya mo. Bakit ka manghihinayang? Kaya nga maraming mga tao, many people want change but they don't want to change. Ang daming sinasabing pangit. Pangit dito sa ganitong tao, pangit dito sa gobyernong ito. Wala naman masama kung sinasabi mo kung pangit naman talaga. Ang problema,
nakikita natin yung pangit ng iba, pero yung kapangitan ng buhay natin, hindi natin nakikita, pwede ba ikaw magbago? Ang daming sinasabing pangit, pero yung sarili niya, hindi nakikita yung pangit na ginagawa niya. Maganda tignan din natin yung buhay natin at yung ugali natin. Maganda, gusto nating mabago yung iba, pero dapat tayo magbago. Tandaan po natin, ulitin ko, nag-prescribe si Lord ng pagbabago, hindi niya tinolerate yung babaeng ito. Kundi siya po, mga kapatid, ay nagbigay kung paano magbabago yung buhay ng babaeng ito. Jesus prescribed change at kailangan ng sense of urgency at nagde-demand ito ng sacrifice. May iiwan ka talaga. Maniwala ka. Handa ka ba? Ngayon ang tanong, handa ka bang iwan yung lumang pagkatao na yan, yung lumang maling diskarte na yan para mabago buhay mo? Handa ka bang iwan yung maling discarding na yan sa finances mo? Handa ka bang iwan yung maling discarding yan? Kapatid, the way you treat people, the way ka maipagrelasyon sa mga tao, yung attitude natin, kung pangit yung nangyayari sa buhay natin, di magsimula ka ng panibagong habit na maganda sa buhay mo. But the question is, are you willing to be changed? Paano? Kailangan may sense of urgency at kinakailangan may isasakripisyo ka talaga kapalit ng bagong buhay natin. Napansin nyo? Kung paano yung mga self-righteous na tao mag-judge ng mga tao sa kanila minsan, hindi, dapat love lang. Wala namang problema doon kung love yan. Kaya lang, love does not rejoice in evil, but does not rejoice in evil. Sabi dito, at rejoices with the truth, sinabi ng ating Panginoon, dapat masaya ka sa katotohanan. Nakuha po natin yon, kaya si Jesus Christ, nag-prescribe siya ng pagbabago. Binigyan ka ng pagkakataon, hindi para ipagpatuloy yung masama, binigyan ka ng pagkakataon para magbago yung buhay mo, hindi para lalong sumama ka. So how to treat sinners the way Jesus treats them? Paano? Number 1, provide chance. Kaya tayo nandito ngayon kasi may nagbigay sa atin ng pagkakataon. Provide chance. Kaya ka nandyan sa pwestong yan, may nagbigay sa'yo ng pagkakataon eh. Ganon din ang gagawin natin, katulad ng ginawa ng Panginoon. Pangalawa, prevent condemnation. Hindi dahil sa itutwist mo ang batas, kundi ilalagay mo sa tama. Hindi lahat ng tao deserving agad sa ganito. Baka pwedeng bigyan ng pagkakataon ito na nasa tama pa rin yung kapamaraanan, but you have to prevent condemnation. Hindi, paano pa siya makapagbabago kung wala na siya? Nakuha natin lalo na sa maling kapamaraanan ng pag-i-execute ng batas. Prevent condemnation. And then lastly, prescribe change. Hindi yung binigyan mo ng oportunidad, wala ka naman pagbabago na dinemand sa Kanya. Ganun si Lord. Kaya lang, sa dulong-dulo, decision mo yan kung gusto mong magbago. Huwag mo lang tanggapin yung pagkakataon. Sana tanggapin mo rin yung challenge ni Lord na mabago yung buhay mo. Dito po ako mag-i-end. Verses 9 hanggang 11. Sabi dito, when the accusers heard this, napansin niyo po, walang issue dito sa sinulat ni Lord yung sa lupa. Kaya hindi na nilagay yun ni Lord. Nagkaroon ng guilty feelings itong mga taong ito kung ano yung sinabi ni Lord. Kaya kung ano man yung sinulat ni Lord, hindi na yun. Wala nang issue doon. Baka binibigyan ni Lord ng pagkakataon lang mag-reflect tong mga taong to sa sinabi nila. When the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest until only Jesus was left. Tingnan nyo, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman. Then Jesus stood up again and said to the woman, tingnan nyo po, where are your accusers? Didn't even one of them condemn you? No, Lord. Tingnan nyo po, no, Lord. She said. And Jesus said, neither do I. Go and sin no more. Alam niyo po, sa verse 11, yung word na Lord na binanggit dito, sa ibang translation, Sir, yung nakalagay dito. But naniniwala ako, tama lang na ilagay ditong Lord. Why? Yung Greek word na ginamit dito ay kurios. Itong kurios na ito, it means Lord, Master, an owner, possessor, a power, deity. Diyos, Master, Owner. Biruin mo, hindi mo pa ba ibibigay yung buhay mo?
sa taong nagbigay ng buhay para sa'yo? Ano naman yung pagkakait ko pa ba yung buhay ko sa taong nagbigay ng buhay sa atin? Sa atin ngayon na nakapanood tayo ng mga Passion of the Christ, yung ginawa ni Lord, di ba? Naiyak yung iba sa atin. Kaya lang sana wag mag-end sa cry. Sana mag-end ito sa pag-submit natin kay Lord. Sana ma-acknowledge natin that God owns us already. Na si Lord na yung Lord natin at hindi na yung sarili natin. Lord, sinabi niya, my owner, my possessor, my God, my master. Alam niyo po, when you come to Jesus, caught in the act, nagkasala ka, you will expect the full weight of the law to crush into you. Why? It's what you deserve. Di naman ito tolerate yan ni Lord eh. But with Jesus, you will get what you don't deserve. Dahil siya na yung pumalit sa atin. Siya na ang pumalit sa atin para tayo wag na tayong makondem. Deserving mo at deserving ko na tayo yung mamatay. Na tayo yung mapunta sa impyerno. But with Jesus, you get what you don't deserve. Hindi naman natin deserving ang kalangitan eh. Pero dahil kay Lord, ginawa niya yan. Alam niyo po, makakakita tayo ng mga guilty dito sa passage na ito. Una, yung woman. Guilty siya dito. Yung man na nawawala dito. Yung mga Pariseyo, guilty rin eh. Kaya lang, sino yung naligtas dito? Eh di yung babae lang. Bakit? Sinabi niya, Lord. No one, Lord. In-acknowledge niya yung Lordship ng ating Panginoon. And the moment na i-acknowledge mo na si Jesus ang kayang magbigay ng kaligtasan sa iyo, na si Jesus Christ ang tunay na may-ari sa iyo, na si Jesus Christ lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. In fact, na wala na lahat ng accusers niya, ang nanatili na lang doon si Jesus. Why? Jesus is the last man standing. Pwede kang iwan ng lahat, pwede kang i-condemn ng lahat, believe me, Jesus will remain. He will be by your side. He is the last man standing. Kaya kang panindigan ni Jesus. I want you to close your eyes right now. Pagbulay-bulayan natin ang ating napakinggan ngayong araw na ito. Ikaw ba yung taong kaiwan-iwan na dahil nakakadiri yung ginawa mo sa iyong buhay? O nakakadiri na yung ginawa sa iyo ng iba? O kaya marapat lamang, alam mo, nagkasala ka rin naman talaga ng matindi na hindi ka naman talaga deserving. Ng tamang tao, ng tamang trabaho, ng bagong buhay. Tama naman talaga. Pag lumapit ka kay Lord, dapat aminin mo yung kasalanan mo. Pero pag lumapit ka kay Lord, magkakaroon tayo ng guilt, kinakailangan may repentance, alam mo kung bakit ka nagre-repent, pero paglapit mo kay Lord, makakatanggap ka rin ng hindi mo deserving. Makakatanggap ka ng bagong buhay sa Kanya. You will get what you deserve. What you don't deserve. You will get what you deserve. You will be guilty. Dahil kailangan i-confess mo yung kasalanan na yan, but you will also get what you don't deserve. Deserving man natin, pero si Jesus ang pumalit sa atin. Ikaw ba, kapatid, ina-acknowledge mo ba? Na-appreciate mo ba yung ginawa ni Lord sa buhay mo? Na-appreciate mo ba na siya na yung pumalit sa'yo? Huwag ka lang makondem. Na-appreciate mo ba na kaya kang panindigan ni Lord? Wala man tiwala na yung ibang tao sa'yo, pero si Lord, nagtitiwala pa rin na kaya mo magbago. Go and sin no more. Ibig sabihin nun, kaya mo magbago. Hindi dahil sa righteousness niya, kundi dahil sa grace na ibinigay sa kanya ni Lord. If any one of you right now sinasabi mo, Lord, I want to start a brand new life. Di ako deserving, Lord, pero salamat dahil nagbibigay ka ng di ko deserving, Panginoon. Binigyan mo na rin lang ako ng pagkakataon na mabago yung buhay ko. Lord, tuluyan mo na akong baguhin, Lord. Baguhin mo po yung sitwasyon ko. Tulungan mo po ako, Panginoon. If this is your decision right now, na sinasabi mo, Lord, I want to receive this
new kind of life, Panginoon, yung ganitong pagkakataon na nangyari sa babaeng ito, at higit sa lahat, gusto ko po, Panginoon, maranasan din yung grasya mo, Panginoon. Gusto ko po magsimula ulit, Panginoon. Pakalinisin mo ko, ayusin mo ang buhay ko. Kung ito ang panalangin mo, mananalangin tayo ngayon, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. The Bible said that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved, you and your household. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Sa'yo, na kung saan katulad ng babaeng ito, na in-acknowledge yung Lordship ni Jesus Christ. Yung ownership ni Jesus Christ. Dati, ang nagmamay-ari sa Kanya, ayun, dati niyang buhay, yung luma niyang buhay. At ngayon, ina-acknowledge na si Jesus Christ ng Kanyang Master. Yung nagligtas sa Kanya. Ngayong oras na ito, kapatid, makakapagsimula ka. Not because of you, but because of the one who saved you. But because of the one na nagbigay sa'yo ng opportunity. Kapatid, appreciate the goodness of God. Appreciate the grace of God in your life. Magsimula ka ngayon. Hindi sinabi ni Lord na go and sin no more, wala lang. Kaya mo, kapatid. Kahit walang tiwala sa yung ibang tao. Alam ni Lord, kaya mo kasi sasamahan ka niya. Magpatuloy ka ngayon. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, mag-decide ka, kapatid. Mingi ka ng tulong at sa Panginoon. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, I will give you 1 minute right now. Pagbulay-bulayan mo rin ang lahat ng ito na napakinggan mo ngayon, kapatid. Knowing na hindi nagkamali si Lord sa pagkakataon na binigay niya sa iyo. Hindi nagkamali si Lord. Hindi nagkakamali si Lord. Alam mo ba yung kapatid, yung binigyan kanya ng chance? Tingin mo, kamali si Lord, hindi siya nagkakamali. Kasi alam niya, kaya mo. Kasi alam niya, kapatid, yung opportunity na binigay niya, hindi naman ikaw mag-isa eh. Kaya mo. Kahit maraming mga tao hindi na nagtiwala sa'yo, kaya mo, kapatid. Huwag mo lang sasayangin. Kasi hindi sa lahat ng panahon ay may pagkakataon. Surrender your life to Christ right now. Give it to God. Give it to the Lord. Ano man yung mga condemnation na binato sa'yo ng mga tao. Leave it to God. I-declare mo ngayon, kapatid, tapos na ang aking nakalipas. May bago na akong hinaharap. Pwedeng mabago buhay ko. Kung nangyari sa iba, pwede rin mangyari sa akin. Declare mo yung bagong buhay na yan. Declare mo yung pagkakataon na yan na binigay sa'yo ni Lord. Usad ka. Ito yung panahon, kapatid, na huwag ka nang lumublob dyan sa guilt na yan. Sinabi ni Lord, go! Hindi niya sinabi dyan na mag-iiyak ka maghapon. Damhin mo yung kasalanan mo. Magbabad ka sa accusation sa'yo. Walang sinabi ni Lord na malunod ka dyan sa kasalanan mo. Ang sinabi ni Lord, go now. Pinalalaya ka na ni Lord yung araw na to. Go now. Go now. Tama na yung guilt trip na yan. Go now. Go now. Live your life of sin. God is giving you an opportunity to live your new life. Go now. Come on, declare it for the last time. Oh, Jesus. Oh, Lord. Yes, oh
Salamat na lang, Panginoon, dahil hindi Ikaw yung Diyos na nakikipaglaro. Hindi Ikaw yung Diyos na binubola kami, Lord. Salamat na lang, Panginoon, dahil di mo pinapatuloy yung guilt trip namin, Panginoon. Na many of us, Lord, until now, Panginoon, nalulunod na kami sa guilt namin, Lord. May mga mali naman talaga kaming nagawa sa buhay, Panginoon. Pero Lord, wala kang plano na ilublob kami dun sa guilt na yon. Wala kang plano na malunod kami, Panginoon, dun sa guilt na yon. Katulad ng babae, Panginoon, na ito, na sinalba mo, Lord. Sinasabi mo sa kanya, Panginoon, go now. Live your life of sin. Salamat, Panginoon, dahil ngayong araw na ito, pinalalaya mo kami sa aming past. Gusto mo kami maging malaya, Panginoon, sa condemnation na yon. Gusto mo kaming maging malaya, Panginoon, na kahit na pinatawad mo na kami, pinatawad kami ng ibang tao, pero kami, Lord, yung guilt na yon ay kinakain pa rin kami. But like what you said, Panginoon, sa babaeng ito, go now! Mamuhay ka na ng panibagong buhay. Salamat, Panginoon, because you're giving us another opportunity, Lord, to live this brand new life. Nakasama ka na, Panginoon. Salamat po. Salamat dahil tinanggal mo yung guilt namin. Salamat dahil pinagaling mo kami, Panginoon. Salamat dahil, Lord, hindi mo biniro-biro lang at niloko-loko, Panginoon, yung kaligtasan namin. Panginoon, sinerve mo pa rin yung justice, pero ikaw yung pumalit sa amin para siguradong malinis kami at napatawad kami. You have said in your word, by His stripes, by His wounds, we are healed. Salamat, Panginoon, sa mga dugo na yan. Salamat sa sugat na yan, Panginoon. At ngayon, yung mga sugatan naming puso, sugatan naming buhay ay napagaling na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil ikaw na yung pumalit sa amin. There is now no condemnation to those who are in Christ, sabi mo, Lord. Kaya kaming nasa iyo na ngayon, Panginoon, wala nang condemnation. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dahil malaya na kami sa guilt na yan, malaya na kami sa condemnation na yan, magaling na kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At marapat lamang, Panginoon, na ikaw ang makareceive ng pinakamataas na papurit pagsamba namin at pasasalamat because you deserve it. Salamat po. At katulad din ng babaeng ito, Lord, we acknowledge you as our Lord, as our Savior, as our owner, as our Master, as our God, because you deserve it, Lord. Sa Diyos na nagbigay sa amin ng buhay, sa Diyos na nagpalaya sa amin, salamat po, Panginoon. At ngayong oras na ito, mga kapatid, sa lahat ng nakareceive ng grace ng Panginoon, sa lahat ng ina-acknowledge na Lord ang ating Panginoon, maniwala ka, starting today, may bago kang buhay at may mga bago kang pagpapala na i-receive at pangahawakan na galing sa Panginoon. Hindi matatapos ang mensaheng ito dito lang, kapatid, kundi babaonin mo lahat ng pagpapalang ito. Once ikaw ay blessed, hindi ka makikurse, sabi ng Bible. You are an asset and not a liability because of Jesus Christ. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. At every time I declare ito ng man of God, the Bible said, receive it, and it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of these blessings today in Jesus' name. And everybody shout aloud, amen and amen. God bless you all. Jesus loves you. See you next week. This is